It's quite okay. Kaya. Falcon Esports mo nag-research talaga at nag-prepare for this fight. It's Blacklist International again. Pangalawang team ng Pilipinas ngayon na maglalaban. Our representatives for M5. Now we're looking at the draft for game number 4, match number 4 of Group B. Unang lalaban for this one. Best of 1. Land of Dawn na kagad. Tignan natin kung magiging agresibo dito ang Team Falcons. Kasi kaya nila eh. Yung lineup nila pwede sila mag-aggro. Kasi kung masyado silang passive yung maghihintay na perfect moment, ganun, doon sila mahuhuli kasi meron kayong kalaban ng Novaria. Yeah. Yung Matilda, alam naman natin, Matic yan eh. Matic vision giver yan eh. Lagi may vision eh. Vision giver, you have the buff, you have the soul bloom, you have the pull for escape and for save. It makes sense kasi what you're saying here is kailangan nila pantayan din. Yan. Ating mga kapwa natin mga Pinoy, mga kabayan. Mga kabayan natin sa MENA. Si Lotric at saka si Midnight. Good night pala, good night. Si Midnight, kapong caster. Si Good Night, player. Kalain mo yun, no? We were slowly looking at the night ng mga IGF. It's unique. Nakakatuwa lang tingnan kasi. Anong oras na rin kasi? Well, Magsi-6 na eh. Magsi-6 na rin. Kung may good night, sana sa susunod may good morning. No? Pwede. Meron ba? Merong may sunset lover din sa Ay, meron. Sa Deus Vult. Sa Deo. Tama. Galing na memory mo. So, sunset lover. Ini-name namin yung mga unique na IGN. Yun lang yun eh. O, kanina may September. May September. May September kanina. May May. Meron ba? Kasi MEI. Ay, Tama naman! May nga naman basa dun. May. Imagine mo kung isang team, ang mga pangalan nila yung months of the year. Ano din yun? Unique din yun. Kasi ngayon, habang naghihintay kami, binibreakdown namin yung mga uniqueness ng IGN ng mga players dahil ngayon, excited din kami makita ang bagong flavor ng Blacklist International's Ube. Yeah. Especially now with the sustain, hindi pa kanila nagagamit yung Estes from that point. So, slowly, malalaman natin yung bagong nakasama ngayon ng Blacklist. Iniisip ko ano yung magiging combo dito ng Blacklist eh. Kasi pag nagmamatilda sila, dati, ang lupit ng mga combo lagi nila, Rene J at Sensui. Naisipin mo, lumilipad yung panda, tapos paglapag ni Rene J, heavy spin, may lockdown kagad. So ngayon, sino yung sasabay sa lipad dito ni Kimpoy? Si Rindo ba na may hawak na Guinevere, na pag land niya, pwede niya gamitin yung spatial migration para easy knock-up, easy access, or yung thumbs ba? Kasi pag iniiwan mo yung thumbs sa backline, mag-iisip ng Team Falcons, ano gagawin natin dito? Yeah, you have Cottonat Inferno, you have Kunat, and you could actually hold someone down from the backline. He has the Kunat, pare. I know, it's Makunat talaga. Makunat talaga. Yan ang problema ngayon ng Falcon Esports. Paano mo susolusyonan? Kasi the question of Venmar actually right now in my head, sinong dadalhin niya sa lipad? Sinong sasama sa lipad? Because will they bait out the Thams? Will they bait out someone from the mid lane? Madaming questions pero it takes a lot of accuracy. Ay, meron na kaagad si Hawk. Nako, Dominic, unang pa lang Grabe. Unang pa lang to. First minute of the game, Dominic almost taking the life out of Hawk. Dominante kaagad. Nag-cut wave siya. So, cut wave from Dominic. Tapos, sinubukan ni Hulk mag 1v1 pero naramdaman niya, ay, Thams pala kalaban ko dito. Mahirap na matchup to para sa Arlot in terms of like trying to really win the lane duel. Feeling ko maging trabaho na lang dito ni Hulk is to na clear lang eh. Clear lang, papunta sa XP. Pero mukhang na pala Kimpoy, nakaiwas, nag-flicker out. Dash flicker. Impormasyon na bigay dito ni Kimpoy. Muntik na. Sobrang konti na lang talaga. Ay, si Rindo pumasok! The combo with the Guinevere. Knock up. At saka yung Violet Requiem. Naagaw din yung orange buff. Wow. Clearly a win for Blacklist International. Starting strong. Ito yung Guinevere na sinasabi natin kanina. A favorite. Day number 1 pa lang na MPLI. Ito yung ito yung pwedeng mag-knock up yung stun mismo. And to think na early game na wala pang masyadong setup dito either si Maro or an ultimate, even ultimate for Hawk, they're forced to combine kaagad. Tingnan natin kung makaka-adjust kaagad dito yung Falcon kasi pick up sila dito si Kimpoy. Si Kimpoy, dash ba? Dashing past the wall, makakatakas dito si Kimpoy. Maganda yung ginagawang ikot dito ng Kimpoy. It's getting vision onto the side of the river going dun sa turtle. Kaso kung naiwan dito si Rindo. So, who gets it?
Okay mo kasi rin makukuha niya kasi yung Lancelot wala dito. Falcon, mabigat pa sila magkukonta si Maro, magagamit ng flicker tsaka onward pero si Rindo pa rin makakuha ng turtle at mapipitas nila yung Edith ng Falcon. That is the rover of Falcon down. Meanwhile, in the bottom lane, Kimpoy, susubukan niya depensahan yung orange buff ni Leo with the retry and the balls of fury naman galing kay Owl. So sinubukan ng Falcon na ibalanse yung agaw ni Rindo sa orange buff pero nawala ulit sa mapa at sa laro si Leo. Owl with the vision and the entry. Bruno finally getting the first kill. Starting up that progress and snowball. Blacklist International. Getting coverage early on. Nakuhaan pa ng buff yung Falcon Esports. Now slowly, nagpo-push dahan-dahan din sa gold lane. Ito yung tinatandaan din nila na pwede nilang i-delay si Lotric for Falcon Esports because damage right now, medyo kulang pa rin ng Falcon Esports. And quicker scaling naman ang Blacklist. So even though na may naagaw sila, naagawan sila, so far ginagawa nila lahat yung tamang nilang kailangan gawin para mas mabilis yung scaling nila sa gitna ng mapa. Yung roamer, mid laner, tsaka yung jungler nila. Tapos abot din yan sa point, either yung Blacklist, i-send nila si Owl sa opposite lane na maaga bago mag 5 minutes or maybe around the 5-minute mark. Pero dito naman si Kita si Good Night! Good Night nga! Para sa'yo, Good Night! Here comes the ultimate from Di Matilda. Si Rindo lilipad pero hindi nila mahuhuli si Maro. Grabe magpatulog yung Blacklist International. Inuna kaagad si Valentina on a level 5. Ayaw nila makuhaan ng ultimate, ayaw nila magayahan dito ng strength. Right on to the start of Blacklist International. Kahit si Holka on the start, nagiging passive siya on a defensive state. Ngayon minsan mismo niyang Torre. Kasi mo, Dominic, minamamalang mismo dito. Ayan o, with the spams, ayan na nga. Subukan mo with lang. the vengeance. Ayun o. Ayun, nag-miss. Okay, feeling ko tawag dyan, heat check. Hini-check lang ni Hulk si Dominic. Dito. Maiwasan niya ba itong final stance ko? Ay, maiwasan nga niya. Yun ang tamang example, heat check. Mainit ba to? Tama ba to? Normal temperature ba to? Yung problema kasi ni Hulk, hindi pa siya galit eh. Hindi pa? Di ba lumalakas si Hulk pag nagagalit? Feeling ko kailangan kurutin si Kuya Hulk eh. Huwag mo na kantahan ng Sun's Getting Real Low eh. Isipin mo, si Leo nahirapan dito naman din kay Dominic. Nahirapan talaga yung Arlot sa Thames. Ramdam na ramdam ng Falcons yung presensya ni Dominic. One-man frontline army. Naku. Hinahabol pa dito si Hulk. And a free turtle para sa Blacklist International. Doon pa lang nakita nila. Sinubukan lang nilang agawan doon si Leon ng buff. Ang nagawang space mismo ng Blacklist International in that objective take alone. Sobrang laki at wala nga mismong lumapit. Nanganganib pa nga yung buhay doon isang member nila from Falcon Esports. So doon pa lang nakita natin na there's so much lacking at that point na kailangan din nilang balansehin. 2-level gap na. Si Rindo kontra kay Leo. At ito naman, lilipad na naman dito si Kimpoy. Si Lotric mahuli ba? Pero 4 na miyembro ng Falcon. Habulin dito yung roamer ng Blacklist International. Pero meron pala siyang flicker. Makakatakas na naman si Kimpoy. 4-0 ang score. 4K ang goal din ng Blacklist. Matatamaan pa nga ng Star Shatter si Maro. Ang ganda ng vision check yun ni Haji. Nung hinahabol pa lang mismo si Kimpoy, hindi alam ni Kimpoy kung sino humahabol sa kanya. Ay! Pinto! Good night na naman! Set up from Rindo, the full combo of the Guinevere at si Haji makakatama ng Star Shatter. 5:30 pa lang, nagpapatulog na kaagad si Haji. Doon pa lang, na-reinforce na si Kimpoy yung paano makaway. Pinakita niya kung saan yung mga kalaban. Doon mismo nakita nila na yung point of possible consequence nila for burst is a good night. So, matulog ka na lang. Yun yung ginagawa nila. They want to decrease the potential threat. Sabi mo, it could actually scale. But on the lead, obviously, Blacklist International has the grip on this. Yeah, yung takbo ng laro, yung ikot, hindi makasunod dito yung Falcon. Ay, si Rino makakahuli na naman. Full-on combo, Violet Requiem kay Maro. The Edith go down. Hulk, dalawa matatama ng kanyang final slash pero sinubukan niya lang depensahan ng Torre. Mawawala yung Torre, matatama din siya ng Star Shatter. Haji and the rest of Blacklist International peeling everybody off. Ngayon, top lane naman ang focus nila. Isa na namang orange ang makukuha dito ni Rindo. Leo sinusubukan gamitan. Hindi na ata. Kahit ni-retry na yun. On the calculation of that, Blacklist International completely on a snowball 6-0. Snowball. The right word there, OSX. Lahat ng ikot ng Blacklist International na convert nila. Vision, kill, agaw sa jungle. The Matilda last pick, pinapakita ulit ng Blacklist International kung bakit top pick ang Matilda pa rin ngayon. Si Maro, lahat
Binigay ni Haji, pinakita kay Haji, dito kayo pumasok ng Falcon. Susubukan nila para si Kimboy mapipitas. Pero makakapitas din naman ng Blacklist International. 1-for-1, both Romers down right now. That's gonna be Rindo using the spatial migration para makatakas siya. Good night, papasok siya, pero kulang ang damage sa Guinevere. 1-for-1. 2 roamers down. Ang ganda din ng paggamit doon mismo ng onward ni Maro na mahuli din si Kimpoy. A bit of a problem kasi sa buff na binibigay niya at most of those close distance fights na ginagawa ng Blacklist, Falcon has just eyes on just one. Kailangan matanggal nila ni Kimpoy, but they can't deny the snowball factor na simula ng Blacklist na yung damage even ni Aula, nag-switch siya ngayon sa baba. As you said, pwede lang sila mag-push, pwede lang sila kumuha ng waves, at now, sa baba, push on lang push yaw. Nakuha na yung pangalawang tore. Cross-map plays. Isang signature ng Blacklist International, especially for their gold laner. Especially kung Bruno ang gamit at nakita na naman lahat. Rindo! Going with the spatial migration, valid to Requiem. Full combo, Maro, Roamer ng Falcon ay nawala. Susubukan pa rin ng Blacklist International. Agawan yung purple buff at inago nga ni Rindo sa mukha ni Leo. Dominic at the backline. Good night and Lotric. Wala silang masyadong magawa. Hindi pa defense ng Falcon yung tuwa rin nila sa gitna. Leo naman, susubukan niya pero wala siyang makakuha. Blacklist International tuloy pa rin sa taas naman. Nako, munti ka na masandwich ang Falcon Esports. Doon pa lang mismo, nakita nila mismo si Dominic coming from the back line. Iniwasan na lang nila, slowly binitawan lang nila yung wave kasi if they completely committed to that, nagkukulang pa sila sa damage and even for the defense, hindi na possibly mapigilan yun even in the later stage. Wala pa tayong 10 minutes at naiwan na lang Tori 4 for Falcon Esports. Parang pinapakita dito ni Rindo at ng Blacklist International. Diba? Yung 3 games, talo lahat Guinevere. Oh. So ito naman, pinirspit nila kagad. Parang sinasabi nila sa mundo, guys, ito ang Guinevere. Ganito dapat. Naalala ko yan, even on season 10, ginulat din ng Blacklist International mo na ginamit din sa Jungle Row. Ay, nanakap! Masyadong maaga ang pasok mo, Kuya Leo. Sinubukan niya, tulungan ng Falcon maka-comeback with a Lord Steel. Pero masyadong maaga ang pasok niya and Blacklist International said, i-go niyo na to. Oh, that was a big of a problem for Falcon Esports. 3 deaths onto this Lancelot. Mahirap to think of it. We gotta sugarcoat the fact ang hirap ng estado ng jungler na to. Lacking on the damage, lacking on even sa vision. Nahihirapan din magkaroon ng vision ng Falcon Esports. Either pwede silang umasa dito kay either kay Maro or Goodtide. Balikan natin yung replay Dito natin may how it went from this moment on. Sa pagkuha dito mismo ng Turtle, ayan ito, 9 minutes for the game. Si Leo sinubukan pero masyadong ang napaaga yung entry para gamitin ng retribution. It was too early for him to commit at the teammates were too far from his vicinity. Nakita na natin, of course, again, just the difference in pedigree of the training. Sinabi mo kanina OSX, Blacklist International sees potential really well and they can convert that potential into really good talent. Falcon naman, parang nakita natin dito yung late substitution ni Maro para sa rover nila na si Super papasok si Boy pero psycho lang pala. Maro, ang sakit na ng damage dito ni Owl. Isang tama ng bola, 25% ng buhay ni Maro ay mawawala sa kanya. Roamer na yun ng Falcon. Owl pa lang yun. Owl pa lang yun. Damage ni Owl alone. Mapapa-owl ka talaga doon. Sa bola mismong damage, nawala ng isang tore. Even the inhibitor turret dito ng Falcon Esports now, they're left to defend. They're left to clear. Meron pa namang Beatrix do, pero hindi nag-translate even to kills. It only has one assist alone. Lacking on the damage, lacking on the defense. Even yung poke potential ng mid. Truly na shutdown dito si Goodnight. Even just by trying to get some ultimates out of Blacklist International, it's a struggle. Kulang din sila sa vision, and katulad dito, ayan na. Mahirap. Possibly relying on bush checks. Hindi sila makaalis. Masyadong malaki na ang lamang ng Blacklist International. At makikita na lang natin at hintayin na lang natin kung paano nila tatapusin ang laban na to. The game isn't over until the base is broken. Pero sa mga senaryo na ganito, yun na lang talaga masasabi mo, hintayin na lang Hintayin ang patapusan ng laban. Kasi mukhang hindi talaga bumibitaw ang Blacklist. Another orange, nakuha na naman ng code. At completely, may conceal ngayon ng Falcon Esports kaso it's too late for the orange na pwede bang makuha. Pero may gustong i-translate ang Falcon Esports. Okay, Kimpoy, ginamit dito ang Circling Eagle just for quick vision at nakita din niya
At nakita rin ni Haji gamit ang kanyang Astral Echo. So mahihinto kagad ang galaw ng Falcon. Medyo napigilan dun. Napigilan yung vision check, yung conceal mismo. They were trying to get a use of baka nandun sila sa orange, but it went too quickly na makuha kaagad yung objective. So right now, they are at the mercy of in clearing their lanes, having the chance for Lotric to have damage. But on positioning and vision, Dominic and Kimpoy, ang ganda ng borderline kay Leon na kung mukhang mapapaaga ba or makakalculate ba ulit? Susubukan niyo. Oy, ginamit na lahat. Phantom Execution. Wala na si Kimpoy with a double knockup. Pero Blacklist International nagawa nila yung gusto nila gawin. Send back Leo, secure the Lord. Wow. All resources used. Puncture, Thorn Rose, Leo. Napaaga ulit. It was, we're looking at Falcon Esports mindset na kailangan makakuha ng objective pero they're really struggling on how to translate those setups of Falcon Esports. Kasi kung bababad sila doon, even the defensive item of one alone from Falcon Esports, medyo kulang din eh. And looking by Good Night ngayon, hawak niya ang ultimate ng isang Matilda, probably backline. Kaso, will he sustain the backline though? Ang daming questions na kailangan mo din tingnan on how Falcon Esports could make a comeback sa laban. Okay, so Kuya OSX, since ikaw yung analyst dito, sabihin mo nga sa akin kung tama to. Kasi alam ko, yung Falcon talaga, talo sa Eagle. May circling Eagle sa blacklist eh. Tama ba yung analysis ko? Kaya natatalo dito ang Falcon. Tama. Diba, iba yung... Ay! Rindo pumasok! Balik rin ko yan. Spatial migration, everything. Rindo mo ka mahinto dito. Pero yung tinitignan ko pala yung clone ng Guinevere. Akala ko mabibita si Rindo. Pero yung clone pala ng Guinevere, yung kinakas ko. Blacklist International, the Lord marching in. Wala nang fore ang Falcon. Susubukan ni Leo. Susubukan ni Hulk. Pero mukhang mahuhuli din naman dito si Hulk. Masyado mataas ang lamang. Mataas ang damage. At truly top tier pa rin ng Blacklist. Kontra sa Falcon. Triple kill. Maniac for Owl. The first Maniac of MPLI 2023 Blacklist International 1-0 to Falcon Esports. Manjin Paldas, i-breakdown mo nga nangyari sa pag-dominate. Blacklist International